I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal, no? So yun po, kakauwi ko lang po galing sa TV house at syempre galing sa church mga kabisnes. Pero, ayun no, bago ang lahat, let's muna mga kabisnes, simulan na agad natin yung ating kwentuhan. Special shoutout dito sa nag-comment. Kamag-anak po ito ni Rick Aningat. Sure ako doon kasi sa sa pangalan niya pa lang na Nald Quinto, shoutout sa'yo na alam nyo ba dito sa comment na to, inamin niya talaga na nananalaytay sa dugo nila ang kayabangan. Charot! So, ganito yan mga kabisnes. So, basahin natin. Nakapin comment po ito sa vlog namin mga kabisnes. Sa vlog namin kahapon ay Rick Aningat, tagahanda na ng kanyang pang-abuloy. No, mga kabisnes, nag-comment yung, hindi ko lang kasi sure kung pinsan niya or whatsoever. Pero isa lang ang alam ko, kamag-anak niya po ito mga kabisnes. Hindi natin alam, baka kapatid niya, or pinsan, or pamangkin, or whatsoever, wala akong pakialam. At wala kaming pakialam. Sabi niya, ang hirap ba kumita? Problematic na naman ba pinuno mo? So sabi ko, ay wow, andito siya, stalking ang peg. Bakit kami mamumroblema? Dahil sa motion nyo? Wawa naman sila, di matanggap. Totoo naman, di ba mga kabisnes? Hindi matanggap. Kaya nag-motion. So, napaghahalataan. Kasi mga kabisnes, no, yung video ni Rick Aningat, patungkol dun sa yung una niyang vlog na sinagot niya at ipapakita ko sa inyo mga kabisnes. Ito yun Ito siya Itong vlog niya na to is already been deleted or naka-private sa mismong account niya at lahat ng vlog niya sa kabisnes. Wala na dun sa channel niya. Parang ginaya niya lang si Kasagip or si Kainam Ayan Sa akin? Siguro mayaman na ako. Kung ginagapan ko yung sponsor, unang-una may nakikita na kayong mga ibang material na bagay na hawak. Diba? Etong vlog na to niya is already been deleted mga kabisnes. Wala na po yun. So, pero at least, bago pa nangyari yan, lahat naman talaga mga kabisnes is nakaano na yun sa amin. Simula nung mangyari to, kasi alam namin na darating ang ganitong panahon. Yes, it's nagkatotoo kasi nga kahit sabihin niya rito, kasi nilabas niya rito na actually hindi naman ako nagagalit. Hindi raw siya nagagalit mga kabisnes. Hindi siya nagagalit. Naduduwag lang siya. Nald Quinto, takot yarn. Tapos sabi ni Nald Quinto, hirap ba pag walang tinapos? Di ba mga kabisnes? Alam niyo yung ugali nila? Yes, nakapagtapos sila. Andun tayo sa katotohanan na sila nakapagtapos. Sabi niya, ayan tuloy, naging mababang nila lang na disusi. Hindi kaya yata aware and die sa motion. Nakapag-aral daw siya mga kabisnes. Andun naman pala sa nakapag-aral ka, Nald Quinto. Bakit dito ka pumuputak? Diba? Bakit ka nagkikipagsagutan sa akin? Ako, wala akong pinag-aralan, Nald Quinto. Pwede akong pumutak dito. Pwede akong magsalita ng kung ano. Dahil wala akong pinag-aralan. Ikaw may pinag-aralan ka, pero daig mo pa ang babae na pumuputak dito sa comment section ko. Sa comment section namin. Diba? Napaghahalataan ka, besh. Bakla ka rin ba, Nald Quinto? Kagaya ka rin ba ni Rick Aningat? Na tago-tago sa comment section, tago-tago pa more. Diba? Ito din tong Nald Quinto, ang nagbanta, or parang, nagsabi siya na mga kabisnes, ano ba yung naano niya doon na be aware lang daw kami kasi sila daw, kilala nila kami. Ang pagkakaiba daw namin nung nagpunta kami nun sa korte is sila, kilala kami daw, hindi namin sila kilala. Di ba parang naglaglag lang sila sa sarili nila. Parang timang lang. Di ba mga kabisnes? Akala ko pa naman nakapag-aral. Ang dami ngang alam sa batas-batas pero wala naman din ito.
Di ba? Hindi naman ginagamit. Ay, meron pala nito. Hindi nga lang ginagamit. Yun pala yun. Tapos sabi ko, ay, pasensya na po kayo, di man kami nakapagtapos, alam naman namin ano yung motion na pinagsasabi mo. Baka yata ikaw ang di nakakaalam. Kasi mga ka-business, tinitrigger niya ako or kami na magsalita or i-content yung patungkol dyan sa motion. But, no. Alam namin kung hanggang saan lang kami pwedeng mag-reaction. Pasensya ka na, hindi kami nakapagtapos. Pero alam namin yan. Nagkinto. Ay, nako, kawawang nilalang naman talaga. O, sabi niya, hindi siya sabi niya, buy in die. Wait lang. Natamaan siya sa sinabi ko, mga ka-business. Sarap kaya makipagbardagulan. Tapos, takot na ba yun? At tinago na ang video. Wawa naman. Di raw galit. Ay, niloloko lang ang mga tao. Huwag kang mag-alala. Itago nyo man videos nyo. I-delete nyo man mga comments nyo. Ay, wala na. It's already been saved. Ay, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, bakit hindi nyo i-content yung motion na magkakasama buong kulto nyo? O, hindi parang inamin niya na din. Kasi nagsimula yung word na kulto na yan doon kay Sparky Diaz. O, di ba? Mga kabisnes, alam nyo yun, mapagtatagni nyo yung mga mga kabisnes. Pero sabi niya, sayang yun, pera din yun pag walang content at vlog nga. Sabi ko, akala ko ba mas alam nyo ang batas? Aba, napaghahalataan na, puro kayabangan lang no? Sorry but no sorry, di mo kami matrigger sa bagay na yan. Kung gusto mo, ikaw mag-content, sayang din yun, baka mag-viral, magkapera ka din. Tas sabi ko, wag puro yabang. Ay, oo nga pala, forte nyo ang pagiging mayabang, napaghahalataan kayo. Tas sabi niya, ganun talaga pag may tinapos, how about you? Sabi niya, eto. Sabi ko, di wow, pag pala nakapagtapos ay kailangan maging mayabang. Parang inaano niya mga ka-business, pag, ito parang generalize niya ng sinabi to ganun daw talaga pag may tinapos. Sa lahat po ng mga nakapagtapos dyan, ganito ba ugali nyo? Mga ka-business, shoutout sa mga nakapagtapos ng pag-aaral talaga pang ganito ang pag-ugali ng nakapagtapos. Ang yabang, di ba mga ka-business? Porkit nakapagtapos, nagmamayabang, napaghahalataan Ganito kasi, alam nyo, ganito rin po ang ugali ni Rick Aningat. Honestly, ganito ang ugali ng isang Rick Aningat. Alam nyo ba kung bakit? Kasi, si Rick Aningat, ang sinabi niya doon, ang isa sa mga sinabi niya doon sa sponsor, sabi niya doon, napanood nyo po ba yung vlog sa bundok? Yung magagandang shots doon, ako kumuha noon, ako nag-ano doon. Oh, di ba? Napaghahalataan. Salute ako sa kayabangan ng dugo nyo. Kayabangan ng dugo nyo. Pero bakit ganun? No, mga ka-business. Pag nakapagtapos, mga alipusta ka na ng hindi nakapagtapos. At least kami, hindi man kami nakapagtapos, nagkinto, Rick Aningat, hindi kami nakapagtapos kagaya nyo. Pero hindi kami nagyabang. At higit sa lahat, marunong kaming tumanaw ng utang na loob. Diba? At, hindi kami katulad ninyo na kailangan mo nang manira ng tao. Nakapagtapos ka nga, pero kailangan mong manira ng tao. For what? For, Cheers! Tapos sabi ko, agoy, pinapatunayan nyo lang lalo na mayabang ang dugong nananalaytay sa inyo. Yabang pa more. Yes, di kami nakapagtapos, pero marunong kami tumanaw ng utang na loob. Higit sa lahat, hindi kami katulad ninyo na mahilig manghamak ng tao. Yung pagkakaiba natin, nakapagtapos ka nga, pero ugaling basura naman, di wow. Tapos sabi ko, duwag yarn. Nakapagtapos daw siya, pero andito sa comment section namin, nakikipaghuntahan. Yan ba ang may pinag-aralan? Agoy, tamaan sa pool. Di ba? So, shoutout sa'yo, Nald Quinto. Kakaawa rin pala kayo. Honestly, anin mo naman yung natapos mo. Kung mga ugali nyo naman basura, 'di ba? Talagang pala talaga kayo ni Rick Aningat. Kamag-anak or whatsoever, kung hindi ko alam talaga kung ano kayo. Pero napaghahalataan. No? Comment section pa more. Tira pa more sa comment section. Bakla yarn.
Baka ano naman nyo yan, no? Baka ano nyo yan, sakit nyo yan. Yabang, ganito yan mga kabisnes eh. Yabang plus sakit equals Rick Aningat at nagkinto. Oh, diba? Pinag-aralan, saan kami magpunta, taas noo kami. At hindi kami mayabang kang tulad nyo. Tsaka isa pa, namumuhay kami sa mabuting paraan, hindi sa panggagapang. Hindi nyo, at saka ito pa, mga kabisnes, ano ko na rin, kasi, yun nga, yung dami na Ravina Yuste, sabi niya, pilit niyang pinapalabas ko, no, yung, conversation between ka-business and dun sa, sa sponsor. Gaya na sabi ko, hindi man kami nakapag-aral, pero alam namin kung hanggang saan lang kami at kung ano yung pwede naming ilabas. Okay? Huwag niyong ipilit ang bagay na yun, except na lang kung nagkakaharap na tayo sa korte. No? Pag mismo ang korte na nagsabi na ilabas yung ebidensya nyo, yun pwede namin ilabas. Hindi naman kami katulad ni Rick Aningat na nagtatanga-tangahan eh. Diba? Inilabas niya yung mga private conversation between Kagwangs at sa kanya. In fact, wala naman siyang karapatan. Diba mga kabisnes, totoo? Wala siyang pahintulot sa mga Kagwangs. Yun ang hindi niya naisip. Akala ko nga kasi talaga may pinag-aralan. Aanhin mo yung pinag-aralan kung padalos-dalos ka naman sa desisyon mo. Ingot naman. Diba? Ano, nagkinto, sagot. Comment ka ulit. Bardagulan tayo, wala akong problema dun. Kaya kitang sagutin. Hindi man ako nakapagtapos. Kaya naman kitang sagutin. Kaya kitang sagutin. Okay? Bardagulan pala gusto mo eh. So, may pinag-aralan sila, hindi sila tatago sa dami account. At saka higit dun pa, nakapagtapos ka, tapos kung makapagsalita ka, dinaig mo pa yung walang pinag-aralan. Diba mga kabisnes, kitang-kita yung ebidensya kung paano sila kumilos. So, dito na tayo sa Dito na tayo sa aking pinaka Hindi siya nakatiis kaya sabi niya buy in ano ba yung sabi niya? Ito pa pala, sabi pa pala niya. Obvious kasi pag walang pinag-aralan, walang breeding. Look at you. I can't go down at your level and die, sabi niya. Wait lang. Nakakaawa talaga itong nilalang na ito mga ka-business. Hindi daw siya mag-step down to my level, pero here you are, nagkinto. Sabi niya, wait lang, nasa na ba yun? Wala kasi mga ka-business eh. Natawa lang din ako sa comment niya. Ito. Sabi niya, obvious kasi pag walang pinag-aralan, walang breeding, look at you, I can't go down at your level and die. Isa lang masasabi ko dyan, nagkinto. If you don't want to step down in my level, then why you are here in our comment section? Just you, Marimat. Why you are here in our comment section when you don't want to step down in our level, but you're stepping down, low down our level. Mas mababa pa sa level namin ang ginagawa mo, nagkinto. Tago pa more. Diba mga ka-business? Aminin, hindi mo makayang aminin sa sarili mo na mas bumaba ka pa sa level namin. Kasi tingnan mo, nakikipag-argumento ka sa taong walang pinag-aralan. So, ibig sabihin, mas mababa ka pa sa walang pinag-aralan. May pinag-aralan ka nga, pero bumaba ka naman sa level namin, mas mababa ka pa kaysa sa amin. Diba? Simple! Kakahiya ka, nagkinto. Dinaig mo pa yung baklang, ay, Diyos ko. Marimar, dito na nga tayo kay Okray. Hindi naman kasi siya ang topic ko rito eh. Kundi itong si Okray eh. Si Okray talaga mga ka-business kasi dapat nung nakaraan pa itong mga ka-business eh. Kaya lang hindi ako nakagawa ng pero
Let's make it this time na. Let's make it this time na. Ano ba? Bakit ayaw mong tumakbo? Ano ba yan? Okay. Ay, nako. Nakakaawang mga nilalang ito, mga ka-business talaga. Maano ka na lang sa kanila, mga ka-business. Alam mo yun? Ano ba? Bakit ayaw mong ma-delete? Wait lang, mga ka-business. Balikan ko po kayo. Hanapin ko po lang dito yung ano ni Okray, So, ayun na po ng mga ka-business. Medyo natagalan po kasi nawala po kasi yung chinap-chap ko nitong nakaraan na video nitong si Inday Okray, my krung-krung. Alam niyo sa lahat talaga, no, mga ka-business. Sa tatlong to, dito ako pinaka natutuwa kay Inday Okray. Antok kasi ba? Mag-hi ka muna pa. Antok na yun. Uy. Ma. Ba, kuha ka na ng gamitas mo. Mamaya na kayo, alis pa tayo. Ayun nga, no, mga ka-business. Sa tatlong to talaga, dito ako pinaka natutuwa kay Inday Okray. Ma, paano yung nag-charge? At ang saksak mo. Kasi mga ka-business, no? Alam nyo si Okray, sa kanilang tatlo kasi, si Clarissa, may parang ano pa si Clarissa, Ma, asan ang charger? parang ano pa siya mag-live, yung may ano pa yung mga sinasabi niya. Pero, para bang may ano pa, tawag dito, may konting sense yung sinasabi niya. Unlike dito kay Okray, alam niyo yung para lang siyang ano, mga kabisnes, para siyang sino nga ba yung dakilang krung-krung ng Pilipinas? Pero hindi ko sila ikukumpara, mga kabisnes, kasi sobrang ganda ni Sandara Park compare dito. Ayoko na lang magsalita. So, ito na, mga kabisnes, simulan na natin ang ating kwentuhan. Screenshot yung utot ko pag narinig nyo, ha? Paki-screenshot ang aking utot. What? What the fuck? Ang sounds. Oh, di ba? Nakakatuwa lang, mga kabisnes, kasi patungkol yan dun sa binanggit ni Clarissa na utot daw ni Okray, Louis Vuitton. Ano ko lang sa'yo, Okray, para naman hindi ka naman masyadong mapahiya sa live mo. Hindi screenshot, screen record, kasi wala namang wala namang text or letters ang utot mo, kundi tunog. Kaya dapat screen record. Diba, mga kabisnes, talagang nakakatanga talaga to kahit kailan. Wala lang, gusto ko lang siyang pagtripan, mga kabisnes. Gusto ko lang pagtripan yung mga niya rito, pinagsasabi niya dito, kasi sobrang, sa live niya na ito, sobrang siyang nanggalaiti, mga kabisnes, na as in, sabi niya talaga, mga PI kayo! Sabi niya, diba, galit na galit si Okray. Happy daw siya, pero galit na galit. Gustong manakit ni Lola Okray. O tama, yan na lang tawag natin sa kanya, Lola Okray. Wait lang, lakasan ulit natin itong volume nito. Mag-charity na kasi kayo. Mag-trip for content. Content kayo ng charity. May mapapala kayo. So, more blessing ang darating sa inyo. Okray. Alam mo, ano ka? You're so paulit-ulit, girl. Paulit-ulit na lang yung sinasabi mo. Bakit kaya hindi mo gawin sa sarili mo yan? If want mo mag-charity, then go. Alam mo kasi, no? Nung inintroduce kami ni Ka-Business bilang yung Kagwang, inintroduce yung mga kanya-kanyang channel, walang binanggit doon na charity vlogger ang mga Kagwangs. Gets mo? Huwag tanga. Paulit-ulit na lang tayo, girl. Why are you crying? Hindi, gusto ko lang i-ano sa'yo ba? Para naman hindi ka, nakakahiya ka kasi. Nung Okray, nakakahiya. Kung ano nung pinagsasasabi mo, para ka ng para ka nang kailangan mo nang dalhin kay Doc Vincent, Lola Okray. Nung inintroduce ang ang mga Kagwangs, ang channel ng mga Kagwangs, ang sabi ni Kuya, ang content nyo muna, kasi hindi nyo pa naman kaya mag-charity, ang content nyo muna ay mga daily lives nyo,
kung anong ginagawa nyo sa loob ng bahay, kung ano yung gusto nyo, basta wala pa munang charity because no, Okray, hindi pa kaya. No, para ma-clear sa'yo. Hindi, ano ba, kailan kaya, no, magsisink in sa utak mo yun? Ulit-ulit ka kasi nakakabobo. Gawain nyo ng isang bobong tao. Kagaya mo, kabobohan lagi pinapairal. Anong nangyayari? Diba? Nasa, puro ka pa ulit-ulit. Kaya nagmumukha ka talagang bobo. As in, bobo. Para naman maklaro natin, mga kabisnes. Kasi nakakaawa man siya. Uy, nakakaawa siya, mga kabisnes. Promise. Kami, anytime, pwede na, kung gusto namin mag-charity, magcha-charity kami. Kaya nga dati, di ba, kahit maliit man kinikita namin o malaki, at least nakakapagbigay kami, nagkakapag-scout kami, pag ano namin, pag gusto namin. We can do charity every time we want. Okay? At naipaliwanag na namin ang bagay na yan. Buti ka pa. Tanong ka ng tanong, pakialamera ka ng pakialamera. Samantalang yung viewers namin, wala namang masaya sila sa kung ano yung kinokontent namin. They are happy. Basta, makita lang at mapanood kami, masaya na sila. Kailan ka kaya magiging masaya, no? Okray? Gusto mo palang mag-charity, banggit ka ng charity. Mag-charity ka, marami kang pera, di ba? Sabi mo nga dati, mayaman si Okray, maraming bag si Okray, mga branded ang mga ni Okray. Ibenta mo lahat ng gamit mo. Yung mga branded mong bags, benta mo, go, whatever you want. Para makapag-charity ka, go girl! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Ipagpatuloy mo yan! Mag-charity ka hanggat gusto mo. Hanggat buhay ka, ipag-charity mo ang gusto mong charity. Ha? Charot. Diba? Charity ka! Bakit mo kami dinadamay sa kalokohan mo? Para ka namang tanga, girl. Wait lang. Iiwan ko na kayo ngayon dahil sa word of 5 million. Iiwan ko kayo dalawa ni Clarissa. At may nagbigay na ba ng 5 million kay Inday? Para kayo ay iwanan ko. Yun lang yun. Diba? Ay, kung ano maisip nila, i-content. Oo. Sige, buti pa kayo, maraming alam ako na kung alam eh. Alam ko na ng 5 million kapag ako'y binayaran para sa pananahimik, di ba? Sinasabi ko sa live. Pag yung ibahin ng kwento sa live ko, ha? Pag yung ibahin ng kwento, gagawa kayo ng content ko, iniiba niyo pa kwento. Eh, di ko naman ine-edit yung live ko. Sabi ko nga sa inyo, walang edited ang live. Tawag yung ibahin. Iiwan ko na si Rick, tsaka si Live Mix Vlog. Ay, nakakatanga ka, girl. Ito yung sinasabi niyang magpapabayad siya ng 5 million para daw manahimik siya. Iiwan niya daw si Rick Aningat at si Clarissa. Sino kayang tanga ang makikipag-deal sa'yo? Lola Okray. Sinong tanga makikipag-deal sa'yo? No? Kahit hindi mo iwan yan, magsama kayong tatlo. Wala kaming pakialam. Pasensya ka na wala kaming pakialam, Lola Okray. Okay? Ano pinagsasabi mo na wag naming ibahin ang sinasabi mo sa live? Tanga ka ba? Where is your brain? It's really the charot! Ginoo ko, Lord. Mabuang ko bayot. Paano naman namin iibahin yung content? Igaling naman sa bibig mo yun. Ang ginagawa naman namin, ikaw ang wag ibahin ang content at higit sa lahat, wag mong ibahin ang issue. Yun. Okay? Kasi, kami, nagbabase lang kami sa kung anong sinasabi mo sa live. Anong ine-edit namin dito? Oo, andun kami sa part na tinatanggal namin yung mga nonsense mong sinasabi at mga hindi naman dapat pa banggitin dito sa vlog namin. Tinatanggal namin, okay? Yun yung, doon. Tinatanggal namin, kinakat ko. Kasi, yung ba niya sinasabi is really nonsense, mga ka-business. It's really nonsense. Walang amoy yan. Ewan ko lang. It's really nonsense, mga ka-business. Kaya, ginagawa ko, kinakat ko yung mga videos niya. Ayan gaya yan.
dumadaan ako sa CapCut, dito ko inaano sa CapCut kasi tinatanggal ko yung mga hindi naman dapat. Or parang wala lang, parang mga walay lang na mga sinasabi niya, yung mga kalokohan niya, mga kagagahan niya, mga kabaliwan niya, yun yung tinatanggal ko. So, saan dito ang edited? In-edit ba namin yung sinasabi mo dito? Paano naman i-edit yung boses mo? Hindi namin mag-aaya boses mo, yung boses na parang alien, Lola Okray. Hindi namin kayang gawin yun. Hindi kami katulad ni Rick Aningat na marami daw alam. Lalo na sa Senate, sabi nyo. Ay! Ginoo ko, mabuwang ko ba yun? Kawawa naman itong mga nilalang na ito, mga kabisnes. Ay, in-edit daw namin yung niya. Huwag daw namin ibahin yung live niya. Paano man namin maiiba yung live mo? I-live mo nga yun. Tanga. Paulit-ulit ka, girl. Para kang, Sirang plaka. Tangengot siya pa, in short. You're so tangengot. Ikaw? Hindi, right, tangengot. Diba? Paano kaya namin maiiba yung live mo? No? I-obvious naman na lagi kami, pag nagpa-vlog kami, gumagamit kami neto. Kaya nga may other cellphone para marinig ng viewers. Kahit nga pagka walang ganitong record na live, sa comment section, meron din kami nilalagay or pinapatch up dyan na mismong comment para hindi kami foul. Unlike kayo, nagsasalita kayo ng kung ano-ano, no, mga kabisnes, nagsasalita kayo ng mga kababuyan, kung ano lang yung gusto yung issues. Ito, sintabi ko na lang din to kasi nag-live nga si Okray ngayon. Today is Thursday, no, mga kabisnes, Thursday night. At nag-live siya ngayon. At may nag-send sa akin ng screenshot, mga kabisnes. Ako ang ginagawa nilang topic ngayon. Sa tingin nyo ba, hindi kayo madadali doon? Ginawa nyo, inungkat nyo yung nakaraan na wala naman na sana sa akin yun kasi nakaano ko na yun, mga kabisnes, limot ko na. Pero ginagawa nyo yan. Huwag kayong mag-alala. Darating tayo sa exciting part. Tandaan nyo yan. Exciting part. Let's get ready to rumble! Sabi ni Aningat, mga kabisnes. So, ayun. Okray, pasensya ka na talaga kasi wala talagang gustong magbayad sa'yo. Hindi ka naman kasi you're not worth it. You're not worth it. Hindi ka worth it bayaran. Honestly. Kasi, kung mananahimik ka man, ano bang ipatatahimik mo? Ano bang itatahimik mo? Puro, lang naman kasinungalingan lang naman ang laman ng bibig mo. Puro kababuyan, puro kagagahan, puro kabaliwan ang laman ng bibig mo. Diba? Puro pagmumura ang laman ng bibig mo. Kami, oo. Kahit sino, mga kabisnes, ito, ko sa inyo, no? Kahit sino pang tao sa mundo. Ewan ko na lang, siguro baby lang ang kasi kahit nga mga bata, minsan nagmumura na no? So, walang tao ang hindi nagmumura, lalo na paggalit. Paggalit na galit ang ibig ko sabihin. Paggalit na galit. At yung parang napupuno talaga ng yung puso mo, hindi mo maiiwasan talaga yung ganung bagay. Kaya nga yun yung nangyari. Nakapagmura kami kay Rick Aningat. Dahil yung taong pinagkatiwalaan nyo, yung taong minahal mo, yung taong nirespeto mo, sinira ka lang pala, sinisiraan ka lang pala. Naging dahilan pa ng pag-aaway namin ni Bay. Abangan nyo yun, mga kabisnes, kung bakit. Yang si Rick Aningat. Darating din tayong dyan, mga kabisnes. Antayin nyo lang. Antayin nyo lang. May galab shoutout. Ito na tayo. Wait lang. Si Inday, walang oras. Dahil nanlilimos na. Alam niyo na kung ano yung nililimos ko. Yes, we know, Okray. Yun yung nagsosolicit ka eh. Sinabi na yun natin, no need to, naman dun, mga kabis. Alam naman natin kung anong tinutukoy niya dito. Dito tayo sa, pangalawang part. Another part pala. Hello, sa nag-iisang reyna ng liga ng, katotohanan at lalong gumaganda. Wow! What? What the fuck?
Oy mga ka-business, tuwang-tuwa siya dito. Tuwang-tuwa siya na tinawag siyang maganda. Pagbigyan nyo na mga ka-business, kawawa naman si Lola Okray. Pagbigyan nyo na si Lola Okray kasi grabe yung saya nung tinawag siyang maganda nung isang nag-comment. Pagbigyan nyo na siya mga ka-business. Kasi alam na naman natin pag matanda na, di ba? Kailangan din na puri-purihin mga ka-business. Kasi baka bigla yung umiyak dun sa ano eh. Magyaka-yaka ba? Mag-ana-ana dito. Murag batang may buot na tapos gatulo ang sipon. Ay, dili ko nila ingnon niya gwapa ko. Ay, kaluoy bagay na ni bayanan ni. Ay, Ginoo ko. Pagbigyan nyo na si Lola Okray mga ka-business ha. Pagbigyan nyo na si Lola Okray kasi kawawa naman talaga mga ka-business ay. To. Next natin to mga ka-business. Kwento ko sa inyo. Abangan nyo ang aking upload kasi nakasama ko na yung kabit ko. Nakasama ko na yung kabit ko at tignan nyo na lang kung sino yung chaperon namin, no? Kasi yan, binabase ko lang sa mga content nila. So, sa mga binabato. So, yun nga, gusto kong malaman. Oh, yan mga ka-business ha, hindi nang galing sa amin yan. Pakita nyo na daw yung kabit niya pa. So, ayun no, mga ka-business. Dagdag ko lang to, inano ko lang to, pinatch up ko lang to rito mga ka-business. Kasi, grabe no, sa payag na yun ni Okray, mga ka-business, buti hindi nasasaktan yung asawa ni Rick Aningat, no? Mga ka-business, ang tinutukoy niya kasi doon na chaperon is alam na natin kung sino, yung asawa ni Rick. Ang tanong doon, hindi ba nasaktan yung asawa ni Rick na tinawag lang siyang chaperon? Diba? Kung ako asawa, tapos ang tawag sa yung asawa ko sinasabihan na may sinasabi ng ibang tao na kabit niya yung asawa ko, tapos tatawagin akong chaperone. Oh my God. Siguro magwawala ako mga ka-business pagka ganun, 'di ba? Pero iba-iba kasi mindset ng tao mga ka-business. Andun na tayo sasabihin natin hindi siya silosa yung wife. Pero if I were in her place, no mga ka-business, is talagang magre-react talaga ako. Ginawa lang ako chaperone. Mukha bang chaperone yung wife? Diba? Mukha bang chaperone, mga ka-business? Ay, nako, kawawang nilalang talaga si Okray. Hindi na nahiya. Ang kapal ng apog. At eto nga pala, no, paalala ko to sa tatlong to, mga ka-business. Sa tatlong bugok na itlog. Rick Aningat, Clarissa, Lola Okray. Kayo, binigyan na kayo ng pagkakataon ni Kuya. Mahaba-habang panahon. Hindi nagkulang sa pagbibigay si Kuya sa inyo ng pagkakataon. Kaya lang, sinayang nyo. Okay? So, sana, hindi nyo kami masisi, hindi nyo masisi si ka-business, kung lang sasabihin ko, hindi nyo na masisisi si ka-business. Siyempre, di ba? Kasi binigyan naman kayo ng pagkakataon. Mahaba-habang pagkakataon, mahaba-habang panahon. So, yun lang naman sinasabi ko. Binigyan na kayo. It's up to you guys. It's up to you guys. Hindi na namin kasalanan yun. Hindi na talaga kasalanan ni ka-business. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. So, stay put, mga ka-business namin minamahal. Enjoy. And, overall, let's get ready to rumble. Yoo! Yun lang mga ka-business. Tuloy na natin yung video. Pinatch up ko lang to. Inano ko lang mga ka-business. Siningit ko lang baga. Yun lang mga ka-business. Baliw. Binabasa niya lang na sa content namin. Samantalang yung si Rick Aningat ang nag-comment mo. Tanga. Okray. Ay, Diyos ko. Day. Ay, Lula Okray. Kanang nabuang nagyud ka ba? Kanang mura nakag ka na bitang tililing bitaw. Naimurag ana sa ulo ba? Kay, imagine mo, si Rick Aningat man nagsabi nun. At saka, pinatch up ko man yun. Oy, Okray, oy.
Lula, pinatch up ko doon sa ano namin, yung sabi ni Aningat na aminin nyo na, nakabit ka niya. Nakabit mo siya. Lula, ukray talaga. Tapos sasabihin, nagbabase na sa content namin eh. Thank you. Nanonood ka pala. Thank you. Tanga mo talaga, Lola. Paano naman namin sasabihin yun? Ay, alam naming foul kami pagka sinabi namin kabit ka ni Aningat. Nag-iisip ka ba talaga? Diba? Kasi mga kabisnes ganito yan. Pag nagsabi kaming kabit siya kabit niya si Aningat, dapat may proof. Diba? Yun lang naman yun, simple lang, dapat may proof ka. So, bakit namin gagawin or sasabihin na kabit mo si Rick Aningat, gayong wala naman kaming proof na kabit mo siya. At inaamin ko wala talaga kaming proof, except dun sa comment ni Rick Aningat, which is binigyan lang namin ng ano ba tawag doon? Explanation or reaction yung comment niya. Pero never kaming nagsabi na kabit niya si Aningat. Sila lang ang nag-aano nun, mga kabisnes. Sila lang ang gumagawa ng sarili nilang issues. 'Di ba? Gawa-gawa ng issues pa more. Tapos isisisi nyo sa amin bakit may content kami. Pala gawa kayo ng issues eh. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo na kami ang nagpapabis. Ano bang ginagawa nyo? Bakit nyo kami kino-content? Bakit kayo pilit na gumagawa ng issues? Pilit na laging may binabato sa ka-business kung ayaw nyo ng issues. 'Di ba? Tanga ka kasi, Okray, honestly, you are so tanga. Stupid. You are so stupid. You know? Because kung hindi ka naman talaga pumasok sa live ni Boss Anime at nagdadakdak ka doon na para kang tangengot, di wala tayo sa sitwasyon ngayon na nagre-reaction kami sa inyo. Hahayaan namin kayo hanggat bumula yung bibig nyo, kakagawa nyo ng issue sa amin. Wala kaming pakialam. Kaya lang, lagi nyong binabato sa amin, bakit daw hindi kami tumigil, bakit daw daldal kami ng daldal, gawa ng issues. Tanga yarn, kayo nga yung gawa ng issues, tapos sa amin yung ibabato. Tapos pagka sinagot kayo, ginawa kayong reaction, para kayong bulkan na sumasabog sa galit. Tawa-tawa lang yan ng konti, pero deep inside, nanggagalaiti na siya, nanggagalaiti sila. Makikita naman kahit sa comment section nyo, nakikita kahit na si Rick Aningat, nakakasama nga diba mga kabisnes, pero hayaan natin sila sa ganun. Kung yun yung isipin niya, doon siya happy. At ang nakakatawa mga kabisnes, inamin niya rito na kinikilig-kilig siya na nagkita sila ng kanyang kabit. Alright. Kabit niya daw. Hindi ako nagsabi niyan. Baka sabihin mo na naman, Okray, sa akin nang galing yan. Mismo sa video mo yan. Tingnan mong pagmumukha mo. Ha? Mukha kang suso. Mukha kang Lola. Joke lang. Na-meet ko na yung kabit ko. First time kong na-meet. Si Rick Aningat. Siya inamin niya yon, hindi sa akin nang galing yun. Hindi sa akin nang galing yun. Di ba? To make it clear lang, hindi galing sa akin yun, kundi sa bibig niya mismo. Alright. Di ba? So, beso-beso. Tapos ang maganda nito, may chaperon kami, guys. So, pakiabangan nyo na lang yan. Pasensya ka na, walang nag-aabang, kundi yung mga tao mo lang. Diba? Don't miss it. Kabit ni Inday, nagkita na. Wow! Apakakawawa naman talaga ng babaeng to, mga ka-business. Kilig lang. Abangan niyo yan kung sino ang aming chaperon. Pag nagkabukingan kami ng kabit ko, so, biktima din, hindi biktima. Kasabwat din dito yung chaperon namin. Kaya siyempre, kailangan pag may kabit, may chaperon, di ba? Para hindi lang si Inday ang dito. Ang issue. Kailangan natin ng chaperon. Asa na ba yung kabit ko, kabit? Natikman mo ba ako, kabit? Sabi niya, kabit, natikman mo ba akong kabit? Di ba mga kabisnes, loud and clear, sila mismo gumagawa ng issues nila. Alam niyo ba kung bakit? Syempre, para panoorin nga naman talaga sila. Diba? Samantalang kami, gumagawa kaming reaction. Masa pa bang maging reactors paminsan-minsan pagka type namin? Kasi nga sabi nga ni Kuya,
Kung ano yung gusto nyong vlog, bahala kayo kung anong vlog nang gagawin nyo. Uy, itong gusto namin eh. Masaya ako dito. Lalo na pag si Okray talaga ang nag-live. Ay, Diyos ko. Nakakatuwa. Alam niyo ba kung bakit? Ang saya-saya naman ito ni Okray kasi puro lang naman katangahan ang alam nito. Puro ba mga ano ba? Mga out of the world. Out of the world. Such a feeling coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a clouds in the sky. Ayoko na ituloy kasi, pag na nating idamay. There's wonder in everything I say. Diyos ko, Marimar, nagwa-wonder ang lahat ng nakikinig dito kung ano bang kalokohan pinagsasabi ng Lola Okray natin na ito. Nakulit ba kita? Sana all. Mat mo. Sana all. Kaon ko ho. Next year. Ano? So, dito tayo sa next mga ka-business. Chinap-chap ko kasi to. Diba? Abangan niyo yan. Kakilig-kilig yan ang pagkikita ng magkabit. Matatandil nila yan. Ay, oo. Itatamnin ko talaga to. Ano yung napag-usapan? Alam niyo, napakawalang kwenta ng ginagawa niyo. Nagsisimulan siya magalit. Kung pinagkukwentuhan namin dito, tinatamnish, di kayo nahihiya. No? Pangalatang-alata na nililimos kayo ng content sa mga topic namin. Diba? Gumawa naman kayo, mag-isip naman kayo ng iba, mag-idea kayo ng inyo. Okra. Pag kami namumulot na pinagkukwentuhan dito, gagawin yung content. Gano'n na baka yung utak nyo? Kawala-kawala na utak. Kawala-kawala daw ang utak. Chicken finger, para magka-utak kayo. Wait lang. Ito, reactionan ko muna yung sinasabi niya. Nakakatawa ka. Ano ba pinagsasabi mo? Nag-ano kami ng content, kumukuha kami ng content sa'yo. Tanga ka kasi. Diba? Pakatanga, kahit kailan talaga. Ganito kasimple lang yan, Okray, para naman maliwanagan yung utak mong may kalawang, Lola Okray, okay? Ganito yan. Wala kaming binabato sa inyo simula nung nagkasagutan tayo. Alam mo yan. Alam na alam mo yan. Walang binabato sa'yo. Simula nung sabi ko, last na yung 4 na episode patungkol sa'yo. Okay? Pero anong ginawa mo? Dahil pumasok na sa live mo si Rick Aningat, ay para ka ng baliw, naniwala kay Rick Aningat. So, ang ginagawa mo, kinokontent mo ang ka-business gabi-gabi. Tapos, ano ka lang, ang ginagawa mo is parang, hindi parang talaga, ginagawa mo talaga is, para kuno, hindi kami yung pinag-uusapan nyo nagmagamit kayo ng code name, tinatawag nyo kami sa pangalang mga kuhol, ilong, kung ano-ano pa. So, ano doon yung sinasabi mong, gumawa naman kami ng sariling content at parang nakikiusyoso lang kami sa kwentuhan nyo. May kwentuhan bang puro panlalait ang sinasabi nyo patungkol sa amin? Ganun ba yung kwentuhan at tinutukoy mo? Kasi kung hindi kami yung sinasabi nyong ilong, hindi kami yung sinasabi mong kuhol, sakang, balyena, baboy, kung ano-ano pang tawag nyo sa amin. Kung hindi kami yun, bakit nag-comment yung mga tao nyo? Bakit itong nagkinto comment ng ilong? Kulto. Itong Ravina Yuste, Trisha Gozon, Pauline Hernandez, Sparky Diaz. Kung hindi yung tinutukoy nyo na sinasabi mong kwento-kwentuhan nyo lang. Sinong ginagago mo? Sarili mo, tanga. 'Di ba? Sarili mo lang ang ginagawa mong tanga, girl. Sinong mapapaniwala mo kahit pa iharap natin yan sa kung saang husgado pa yung sinasabi mo? Hindi ka mananalo dyan. Alam mo kung bakit? Obvious na obvious nagko-comment yung mga tao mo eh. 'Di ba? Hindi nagko-comment yung tao mo sa kundi dito mismo sa vlog namin. At marami akong screenshots ng nagpapatunay doon na kami yung pinagkukwentuhan nyo. Tinatawag yung tapos sasabihin mo, ba't hindi na kayo gumawa na sarili yung content? Babalik ko sa kanya kasi yun ang lagi niya sinasabi. Nung siya magsalita mga kabis si Lola Okray. Ang hirap naman kasi din mag-explain minsan mga kabisnes sa taong walang utak. No. Ang hirap mag-explain, you know? Sometimes I'm so, nakakapagod din minsan mga kabisnes, pero masaya ako. Honestly, masaya ako sa ginagawa ko.
Kasi, na-express ko yung feelings ko. Aside sa na-express ko yung feelings ko, naipapakita ko pa sa mga kabisnes nating minamahal kung ano yung totoo. Diba? At, ang masaya doon mga kabisnes, sa kanila, ilang viewers lang ba sila meron? Unlike to us. Unlike to us. Ay, ginoo ko, maluoy na lang ta. Mura ni siya kuan ba, batang way buot ba na kanabitang pataka na lagyawit, buton nga bata. Ay, hindi pala, buton nga tiguang. Ha? Tiguang pala, hindi pala bata. Sorry. Ano ka lang, isa kang buton na tiguang. Kabalo kung kasabot ka, kay Bisaya ka. Diba? Tagaliti, mangka, ay waray-waray, mangka, diba? Ay, buton kagday. Nang, lula, buton ka. Buton si Lola Okray, buton. Kaluoy ba sa among lula nga si Okray? Nagkulubot kunot na lang ang iyang nawong. Kay tiguang nakaayo si Lula nga Okray. Nagawa na ko ng sarili kong kanta. Diyos ko, Marimar. Kain kayo ng chicken finger. Ito. Para magkautak kayo. Diba? Alam niyo yung chicken finger is masarap yan pag ninangat-ngat, sinisip-sip-sip-sip. Lalo na yung mga finger ng chicken. Yan, kumain kayo niyan. Para magkautak kayo. What the fuck? Dapat ikaw kumain. Ano pa? Dapat siyang kumain. Ang tanong doon, kailan pa naging connection para magkautak ang isang tao sa paa ng manok? Dapat kainin mo paa ng baka. Mag-Nutruplex ka na lang, Okray. Nag-promote pa no? Mag-Nutruplex ka na lang. Baka sakaling magkalaman ng utak mo. Diba? Anong connection, Lola Okray? Nakakawa ka naman. Sabi nga, ginangat kita. Sabi nga, ginangat-ngat ng chicken. Mga ka-business, sobrang nakakaawa na po siya. Nanawagan po ako kay Doc Vincent. Please po, please, Doc Vincent. Gamutin nyo na si Lola Okray. Sobrang nakakaawa na po siya, Doc Vincent. Kailangan nyo na po ang tulong ninyo. Dapat ikaw ang kumain nun. Kung gusto mo pa lang, kung totoo itong sinasabi mo para magkalaman ng utak, mauna ka nang kumain. Tatlo kayo. Kayong tatlo, mauna na kayong kumain. Especially you, Lola Okray. Kasi, ang lumalabas sa utak mo or sa mga sinasabi mo is puro ano na lang, kabaliwan. Kawawa ka talaga, Lola Okray. Ay, nako po. Diyos mio, Marimar. Dali na natin to sa Mandaluyong. Woohoo! Wait lang, lakasan ulit natin. Lagyan ulit natin ng voice. Diba mga kabisnes, alam ko minsan mga nonsense na sinasabi niya, pero eto mga kabisnes is katuwaan lang. Although, sumasagot ako sa mga ano niya rito sa amin, banat niya sa amin. Ito is, wala, enjoy ako masaya talaga ako pagka ito siya ang nag-live. At gustong kong reactionan yung mga videos niya kasi nakakatuwa siya. Para siyang may sayad. Ito na. Live mix vlog, sinong walang utak? Yung mga ob ba? Hindi, nagtatanong ka ba, Clarissa, kung sinong walang utak? Ikaw at saka si Lola Okray at saka si Rick Aningan. Kayong tatlo. Tatlong bubok na itlog. Yun lang. Diba? Tapos magagalit na naman kayo, sinabihan kayong ob. Totoo naman. Ob naman talaga kayo. Especially, hindi ko pa pwede kasing ilabas mga kabisnes. Siguro abangan nyo na lang sa darating na panahon. Ayoko na lang magsalita muna sa ngayon. Kayo dyan, huwag kayong tamang hinala. Tamang hinala kayo, di may problema nyo yun. Pag tinanong kayo, bakit mo nasabi yan? Wala lang, tamang hinala. Pwede ba yung ganon? Yes! Yes, Okray. Pwede yun. Alam mo ba kung bakit? Gusto ko mang sabihin pero baka kasi mabigyan kayo ng idea pagka nagsalita ako. Baka magkaroon kayo ng idea kung yung parinig ba ay okay lang ba yung parinig. Mabuti pa kami, pinapangalanan kayo. Hindi kasi kami plastic. Higit sa lahat, hindi kami takot, hindi kami duwag. Nakatulad nyo na puro parinig, puro EKA kasi takot. Diba? Aminin nyo man o sa hindi,
Yun ang lumalabas at yun ang totoo. Kasi kung hindi kayo takot sa amin, bakit hindi nyo kami magawang pangalanan? Bakit tinatawag yung balyena, JJ, yung mga ano nyo, ginagawa nyong suso, kabayo. O di ba? Kasi nga, duwag kayo. Huwag ganun. Dapat maging totoo kayo. Akala ko ba totoong tao kayo at prangka kayong tao? Especially, okay, lagi niyo sinasabi, prangka siyang tao. Kung prangka ka, hindi ka matatakot, 'di ba? Sabi mo wala ka namang kinakatakutan. So, kung prangka ka talagang tao, edi sana binanggit mo yung pangalan, hindi lang sa nagtatago ka sa pag-iika mo sa amin. 'Di ba? 'Yun kung totoong hindi ka nga talaga duwag. Wala Nagtatago ka lang naman diyan sa paano-ano mo 'Di ba? Aminin mo man o sa hindi, 'yun ang nakikita ng viewers. At kasi 'yun ang totoo. Talagang takot kayo. Alam niyo sa ngayon, busy si Inday. Hulaan niyo kung ano yung mga ginagawa ko ngayon. Gusto mong hulaan ko kung anong ginagawa mo? Nagko-close door meeting kayo. Uy! Uy! Alam ko yan. And I'm waiting for that day, Okray. Honestly, inaantay ko yan. We're waiting for your closed door meeting. Akala mo naman tanga kami. Diba? Shoutout sa'yo, Rick Aningat! Shoutout sa'yo! Closed door meeting pa more! Ano sabi ng pinsan mo? Huwag na. Woohoo! Diba? Ganun lang. Diyan lang, tahimik lang. Kasi mga ka-business, kaya siya sabi niyang tahimik lang kasi alam na natin yun. At no need to mention anything mga ka-business kasi alam ko, ka-business viewers are so smart, brainy, unlike their viewers, so tanga. Joke. Sabihin ko bang joke? Hindi. Yun ang totoo. Tanga. Umutot ako. Next. Lagyan lang natin ng voice. Diba? Ganon. O, gagaya na naman kayo. Mga animal kayo. Oh no! Diba? Shout out sa mga basher. Perfect. O, diba? Narinig nyo, mga ka-business. The way siya magsalita. Kaya, hindi nyo rin po ako masisisi, mga ka-business, kung nagsasalita man akong tanga, gago, ulol, tangengot, dahil po, lahat naman po ng sinasabi ko ay ibinabalik ko lang po sa kanila. Especially kay Okray. Ganyan po kasi magsalita si Okray. Kaya nga, di ba mga ka-business, kahit ilang buwan na rin siyang, hindi ko alam kung taon na ba siyang reactors ng ka-business. Kaya pala talaga walang masyadong viewers si Okray. Kasi nga, ayaw nila sa ganung ugali ni Okray. Marami ring viewers talaga nagsasabi na, dati pa kahit in-endorse siya ni ka-business, hindi kami nag-subscribe dyan kasi ayaw namin panoorin. Kasi nga, masama yung ugali daw. Ayaw nila sa ugali ni Okray na katulad yung ginawa niya kay Jonathan. Nilait-lait niya, inalipusta yung pagkatao ni Jonathan na mabaho ang itlog, ganyan, ganon. Hindi naliligo. Oo, ano tayo sa totoo yun. Pero, sino ba siya, di ba mga ka-business, para gawin yun? Kaya, tapos siya pa yung may ganang magdemanda, di ba mga ka-business? Siya pa yung may ganang ireklamo si Jonathan. Samantalang kung totoo katulad ng ginagawa namin, hindi kami sumasagot. Hindi kami gagawa ng content kung hindi namin sila sinasagot. Diba? Ang ano lang doon, si Jonathan kasi is lack of kaalaman. Oo. Diba mga ka-business? Kaya, alam mo, okay, hindi mo rin masisisi yung viewers ng ka-business kung bakit ayaw sa'yo. Yung mga nandyan sa'yo, kasi syempre, binigyan mo naman ng GCash, pinag-gamesan mo, o di talaga pupunta yun at pupunta sa'yo. Pero ilan nga lang ba yung mo? Yung live viewers mo palagi na solid sa'yo? 31 live viewers. Tapos, pag lumagpas ng 31 or 32, pinapalayas. Layas! Sabi niya, layas! Kaya dito, mag-iba lang dito mga bashers. Tanga-tanga. O, diba? Kung hindi ka ba naman nuknukan ng katangahan, bakit mo paalisin yung viewers? Bakit? Hawak mo ba cellphone nila? Diba?
data mo ba? Load mo ba ang pinaload nila? Para paalisin mo sila sa live. Sa gusto nilang makiyosyoso. Gusto nilang mapanood yung katandaan mo, Lola Okay. Wala tayong magagawa dyan. Hindi natin hawak ang utak ng viewers, Lola. Lola naman, para ka namang hindi nag-social media. Uy, Ginoo ko ni mo, Lola. Iba na talaga pagka matanda. Kinayog siya yung dahil nakita ko yung aking kabit. Oh my God! For the first time in my life. A few moments later. Nabeso-beso ko si Aningat. Ay, nako. No-comment na ako dyan sa kabit-kabit niya na yan. Bahala siyang kumabit kung sinong... Bahala siyang kumabit hanggat sinong gusto niyang kabitin. Wala tayong pakialam din mga kabisis. It's her life. Hayaan natin siyang mag-enjoy sa kung magkaroon siya ng kabit or wala. Bahala siya sa buhay niya. Huwag natin siyang pakialaman mga kabisis kasi kawawa naman. Pagbigyan niyo na yung matanda. Kasi baka bigla tong ano, di ba mga kabisis, hindi natin napagbigyan. Mga kawawa naman. Bigla tong umuwi. Baka bigla na lang tong umuwi ng ano, Japan. Iyak doon kasi hindi pinagbigyan na may kabit siya, di ba? So, hayaan natin siya. Kung gusto niya may kabit siya, bahala siya. Kung wala siyang kabit, okay. Kung meron kabit, okay. Buhay mo yan. It's your life. Go! Patakasin niyo ba yan? Mga animals, mga kuban, patakasin niyo na yan. Mag-screenshot na kayo dyan. Screenshot nyo dahil mamaya may artista na magko-comment dyan. I-screenshot nyo na. Diba? Screenshot nyo na lahat. Parang tanga lang. Pinapalayas na kasi mga ka-business. Gusto niyang paalisin yung mga viewers na nandoon. Kasi sumobra. Umabot ng 40 plus. Pag umabot ng 40 plus yung viewers niya sa live niya, pinapalayas niya yung sobra. Kasi bilang niya lang yung mga tao niya. Kawawa naman to. Oy, bilang-bilang lang ang kanyang tao. Oy, ako di ko mabilang kung ilan yung viewers namin. Kasi minsan marami, minsan konti. Kaya hindi ko mabilang. Siya kay bilang niya mga kabisnes na di na siya luoy kay siya ba? Luoy kay siya di nga puntos yang kinabuhi ba? Luoy kay siya. Naiyak pa niya iyang viewers. Uy, saan na lang kani siya no mga kabisnes no? Isa ko ka nato ni mga kabisnes. Tapos itapon natin sa Planet Yekok. Ay hindi, siya pala ang reyna ng Planet Yekok. Stephanie Nicole. Anong height ko? Malit lang ako eh. Ano ko? Small but cute. 4'11". Alam pa akong 5. Kaya nga cutie eh. Eh ano? Tungwati ko sarili kong silya. Bakit? At kung patunayan niya sa madlang people. Small but cutie. Ha? Yung iba dyan nagsasabi mas maganda para sa akin. Putang ina, mga senior ang mukha. May parang black eye dito. May mukhang kalawang. Mga ulol. Diba? Bato-bato sa langit. Wala tamaan sa pool. Ang natamaan siya. Ikaw lang natamaan doon sa sinasabi mo. Okay. Ano ba pinagmamalaki mo? Etong itong mukha mong edited. Yung hindi edited. Yung mukha mong punong-puno ng filter. Yun ba yung pinagmamalaki mo? Sige nga, patunayan mo nga sa amin. Ha? Okay. Paano mo mapapatunayan sa amin na di ba nga hinahamon nga kita na hinahamon nga kita, di ba, na mag-live ka nang walang makeup. Eto dito halatang may makeup ka rito eh. Kasi nagkikintab-kintaban yung mukha mong kulubot. Di ba? Tapos sasabihin mo tamaan sa pool. Ikaw tinamaan dun. May pera ka lang kaya ka nga nagpunta nung dati sa Bandara, di ba? O wag na natin ipagkaila yun. Nagpunta ka dun, di ba, para magpabarat ang iyong face lock. Or ewan ko kung anong pinagawa mo dun sa mukha mo. So isa lang ibig sabihin nun. Hindi ka kontento sa mukha, kung anong mukha meron ka. Kasi nga, nakikita mo yung impurities mo. Impurities ba? Wait lang, search natin. Kasi baka mali naman tayo sa sinabing impurities mga ka-business. Impurities meaning, impurities
O, tama, impurities. Yung, kung sa English pa, impurity, in noun, the quality or condition of being impure, a struggle to rid the soul of sin and impurity, a constituent which impairs the purity of something, impurities, alam mo naman, basta yun, mga impurities niya sa mukha niya, diba? Na kailangan niya magpa-derma or whatsoever, ano ba tawag dyan, spa, diba? Tapos, ayan, mga kabisnes. Sabi ko nga sa inyo kanina, pagbigyan nyo ng buhatin niya yung sarili niyang bangko. At least naman, mga kabisnes, nakikita nyo naman kung gaano niya binubuhat yung sarili niyang bangko. Yun yung nakakaawa sa kanya, mga kabisnes. Kasi, hindi niya kayang tanggapin sa sarili niya na nagkakaedad na siya. Diba? Kaya, alam niyo yun, yung binabato niya na lang sa mga ano, hindi naman sa nanlalait ako, no, mga kabisnes. Hindi naman sa nanlalait ako. Pero, kung inunahan naman akong laitin, why not, laitin rin kita. Para naman din makita mo baga na, before ka man lait sa kapwa mo, tumingin ka muna sa salamin kung hindi ka ba kalait-lait. Diba? Ugly starts with you. Yun lang yun. Ugly starts with you. Diba? Simple. Kawawa ka naman kasi. Walang nag-aano sa'yo, kundi ikaw na lang, yung sarili mo na lang yung sarili mo na lang yung binubuhat mo. Kaya okay lang yan, girl. Suportaan ta ka, girl. Kaluoy, manggod ni mo. Sige. Guwapa na ka sa panlantaw ni mo. Okay na. Okay yan. Self-supporting. Kasi kawawa naman si Lola Okray. Walang ano. Kaya pinupuri na lang yung kanyang sarili. Next. Yung Ay, sorry. maganda kayo kay Inda, you sure? Na pag nakita ko picture niyo, talaga sure kayo na. Bakit yung nakita ko yung picture mo? Tiningnan ko ngayon, eto. Wait lang, mga kabisnes. Why, nung nakita ko yung picture mo, punong-punong-puno na filter. Ayan takpan ko na lang yung name. Kikita nyo ba? Diba? Kitang-kita yung filter. Kaya, nakakaawa ka naman, Okray. Ay, naku. Nakakaawa talaga. Buhat pa na sariling bangko. Make sure lang din, na bago ka man lang, hindi ka naka-filter. Yun bagang natural face mo yung may papakita mo rito. Kasi dito, obvious na obvious. May ano ka pa nga, may eyeliner ka pa rito, Kitang-kita. Para, eyeliner para hindi gaanong visible yung eye bags mo. Pero kitang-kita pa rin. Diba? Kasi kung totoong, kampante ka sa sarili mong itsura, hindi ka manlalait ng ibang tao. Kasi kampante ka Alam mo nang maganda ka. Kaya kahit manlait ka dyan, is walang pupuna sa'yo. Kaya nga lang, na nanlalait ka, kapuna-puna naman yung pagmumukha mo. Ikaw, nakita in person kung ano yung itsura mo. Honestly, makinis ka lang tignan dito. Ako, hindi ako nag-ano mga kabisnes, talagang hindi ako makinis. Marami talaga akong pimple marks, ganyan. At hindi ko ipagkakaila yun. Honestly, hindi ko ipagkakaila yun kasi kitang-kita naman, visible naman din sa camera namin. Unlike you, using filter. Tapos pagdating sa personal, Diyos mio, Marimar, ang daming, rito, sa fine lines, never mind. Yan na natin siya mga kabisnes sa kanyang pinaggagawa. Akong auntie. Ang channel. Next tayo mga kabisnes. Ang
Ang puso ko'y kinikilig kapag nakikita ko si Rick. Grabe yung kilig niya dun, mga ka-business. Grabe yung kilig niya. Pagbigyan nyo na si Lola, minsan na lang naman kiligin yung Lola nyo eh. Hindi nyo pa mapagbigyan, nakakaawa naman. Sige na, pagbigyan nyo na. Kinikilig eh. O, tingnan nyo yung kilig, asim kilig na mukha ni Lola. Yan ang itsura ni Lola pag kinikilig. O, ha? Pak na pak daw, sabi niya, pak ganun. Yun yung itsura niya pag siya gikilig-kilig. Pero, ang tinood, sa ihi na lang day siya gikilig. O, ha? Ay, namiss ko kayo. Sa totoo lang. Hindi ko pala ito nakatong. Sobrang Mga haba. epal, mga ungaan, mga kapikat, pak, gano'n. Happy lang naman. Kaya hindi ako masyadong nagla-live kasi very happy ako. Kasi busy ako. So, busy person, di ba? Tapos yung iba, kasay ako, nagre-relax ako. Bakit hindi ka nagla-live? Bakit natatakot ka ba? Ba't ako matatakot? Baka bakit aswang? Sa mga nagsasalita, no? Kinuwento ko lang sa akin. Oh, kwento lang sa'yo. Pwes, yung nagkwento sa'yo, tanga. Ulul. Di ba? Yung nagkwento sa'yo, tanga. Wala namang kami sinabi na natatakot ka kaya hindi ka nagla-live. Ang sabi ko nga, kaya hindi ka nagla-live kasi alam na namin kung anong ginagawa mo. Alam na namin kung anong tinatrabaho mo. Alam na namin kung anong hakbang ang ginagawa mo. Kaya sabi ko nga, kaya ka hindi nagla-live kasi alam na natin yun, mga kabisnes. Wala kaming sinabing natatakot ka at naduduwag ka. Tanga. Apakatanga naman. Yung ano mo, yung source mo, so stupid. So brainless. So yung ano ba tawag dito? Ano bang other term ng bobo? 'Di ba? Wait, search natin, mga kabisnes, kasi hindi kasi tayo nakapagtapos, mga kabisnes. Mahirap kasi maging hindi nakapagtapos, pero mas mahirap naman yung mga kabisnes no, na nakapag-aral ka nga pero pumapatol ka sa taong walang pinag-aralan, di ang nangyari, mas mababa ka pa sa taong walang pinag-aralan. O Arnold Quinto, gets mo na. Fool. Fool pala, fool. You're such a fool. Ha? Hindi fool na na fool na yun sa amin, kundi fool. Fool. Ang sarap-sarap asareni okray. Mukha ba kayong aswa? Tanong, para katakutan ko. Wala pang nakakapanakot kay Inday. Itagaan nyo sa bato niyo yan. Hoy, mga kabisnes, tandaan nyo yung sinabi niya. Itaga nyo raw sa bato, mga kabisnes. Wala pa raw kinakatakutan si Lola Okray. Talaga ba? Alright. Alright. Basta, mga kabisnes, ayoko talaga. Huwag niyo akong pilitin magsalita. Huwag na. Kaya na natin siya, mga kabisnes. Wala na siya kinakatakutan. Okay, Lola. Gareth. Wala kang pwedeng manakot kay Inday. Sino bang nananakot? Kay Okray. Kay Lola. Hindi ba siya? Nalala mo, Lola Okray, yung sinabi mong nasa Korea. Korea kuno ikaw. Ano nga sabi mo, Lola Okray? Ipapatimbre kita, Emerson Dino. Walang nananakot sa'yo, Lola. Ikaw ang nananakot, Lola. Ang tanong, Lola Okray, natakot mo ba? Yun yung tanong dun, Lola. Natakot ba, Lola? Yung sinasabi mong ipapatimbre mo. Ay, Lola, it's a big no-no with that because you only, yourself, making some
bigay-bigay ng clue, Lola. Okay? Alright. Siguro kayo pwede sa salitaan, mga ganyan. Kaso nga kahit, Wait lang. Ano na natin? kaso nga kahit nagpapakasaya ka, kahit chill lang, ginagawaan ng kwento, binabaliktad eh. Wag galer, nakakasawa yung ganyan. Saan banda binabaliktad, Lola? Kami nagbabase lang sa yung mga sinasabi, Lola, at we're just explaining what you said here in your live. So why we are making some stories without ha? Napapa-English tuloy ako, mga ka-business. Bakit kami gagawa-gawa ng kwento or issues kung hindi naman nanggagaling sa inyo? Diba? Why are we making stories without lagi kaming in a right way naggagawa ng reaction video, no? Na kahit ano pang sabihin niyo dyan, kahit ano pang gawin niyo dyan, we're just answering all your nonsense accusations, your stories that you made in your mind just because you are so inget with ka-business family. Yun lang yun. Gumawa na lang kayo ng sarili nyong istorya para lang alam nyo na yun, mga ka-business. Kala nyo tuwan-tuwa kayo sa ginagawa nyo. Go. Yes. Gagawa. Yes, Okray. Yes, Lola. We are so happy with your live. I'm so happy, especially me, I'm so happy with your live because you make me so happy. You make me laugh because you are like a crazy woman, a crazy old woman. Parang kakasing baliw, kaya natatawa ko sa'yo, natutuwa ko sa'yo. Kaya, thank you for making my day. For making my day bright. Thank you, Lola Okray. Nakakatawa ka lang talaga. Pero at the same time, nakakaawa ka rin. Kasi, hindi mo namamalaya na iniuhulog mo yung sarili mo sa alanganin. Iniuhulog mo yung sarili mo sa basta. Alam niyo na yun, mga ka-business. No need to explain with that kasi alam kong gets nyo yung tinutukoy ko. Pinapahamak niya lang yung sarili niya in short. Just because, ang ginagawa, ito, Okray, ito, isa to sa ko sa'yo. Para lang maging, maging aware ka or para may ano ba tawag dito? May idea ka. Tinitrigger ka ni Rick Aningat through comment section, okay? Through comment section, nagtitrigger siya sa'yo. Para makapagsalita ka ng hindi maganda, makapagmura ka, makapagsalita ka ng hindi maganda against ka business. So, what's happening? So, anong mangyayari niyan? Ikaw ang mapapahamak. Diba? Hindi mo naisip yan. Because you are really brainless. Wala sa utak mo yan. Kaya kawawa kapag dating ng panahon, Lola Okray, lalo na ngayon pala, ngayong gabing to pala, ginawa nyo na namang content yung nangyari sa akin. Mga ka-business, sino bang may contact kay Sir Raffy Tulfo? Magtatanong lang ako, hindi ako magpapatulpo ha. Baka sabihin nyo, magpapatulpo ako, hindi naman ako si Okray. Magtatanong tayo sa kanyang legal counsel. Charles all. Ay, ala, may kilala pala akong may contact kay Sir Raffy. Si di ba pa? Si Dindin? Tasyo. Si Ginis? Dindin kasi si Ginis, yung lalaki yung saging man. Tsaka yung pinsan pala ni Bay, okay. Now, I remember everything and anything. Wala, magtatanong lang tayo sa legal counsel niya, mga ka-business. Kasi, patay gutom kasi kami, mga ka-business. Wala kaming pera. Wala kami pambayad sa abogado. Patay gutom kami. Kaya magtatanong na lang tayo, mga ka-business. Wala namang masamang magtanong kasi hindi naman sinabi na patayin ang magtanong. Diba? Naman ako very sensitive girl. What the fuck? Wow. Because I'm beautiful girl. Wow. What the fuck? Because I'm chibi girl. Wow. What the fuck? And chubby girl. Oh, ayan. What the fuck? Dami na. Apa, beautiful girl daw siya. Diyos ko po, Lord. Ay, Ginoo ko, mga ka-business.
I have no comment with that. Bahala siya sa buhay niya kung nagagandaan siya sa sarili niya. Pagbigyan niyo na lang mga kabisnes kasi kawawa naman po. Sabi, mura lang daw sa Okada. Hindi, wow. Sa amin mura, tapos sa lahat expensive. May ganon. Alam ko yan si Mr. Okada. Hapon yan. Hindi natin ano yan mga kabisnes kasi darating siya sa point na nanggagalaiti na siya. Pakinggan niyo ang kanyang pagmumura. Mura lang pala ang rate eh. Paano mo nasabi? Eh di ilabas mo yung ano, unang-una, alam mo, hindi ako nakikipag-kompetensya. Bakit ba yung room, eh di pumunta ka, ilabas ko sa'yo yung bill. Yung bill ng room, gusto mo? So, kung ganun yung bill, eh di, pumasok ka din doon, mag-ano ka rin, bakit mo inaano yung bill ko? Hindi ko bill. Bill ng aking sponsor. So, kung ikaw nakapag-ano ka dyan, mura ang rate, baka may nakuha ka nung time na yun na rate. May so, nakuha ka daw. Para ano lang din, Okray, para sa kunting FYI ba, information, hindi murang rate, baka may makuha kang murang rate, kundi baka may nakuha siyang promo. Yun siguro yun. Hindi huwag kang manggalaiti. Naku, pasensya nyo na si Lola Okray mga kabisnes kasi, syempre mga kabisnes, may edad na si Lola, mainiti na ang ulo. Search ka ngayon. Kung magkano ang deluxe. Ang ano mo sa akin, isampal mo sa akin yung mura mong nakuha o yung kung mura sa'yo yung room ko. Diba? Bakit ano bang problema mo? Nakikipag-kompetensya ba ako sa'yo? Bakit? Kung nagbablog ka, edi mag-vlog ka. Hindi naman mag-vlog dun, dadaan ka lang dun, papasok ka anytime kahit sino. Pwedeng welcome dun. Eh di kung nakapag-ano ka na nun, di walang problema, nakapag-in ka pala dun eh. Mura pala ang rate eh. Eh di wow. Diba? Anong problema mo? Siguro ikaw mura. Magkano yung kinain mo? Magkano yung... Humina mga kabisnes. Siguro ikaw mura. Magkano yung kinain mo? Magkano yung in-order ko? Bawat isa sa amin. Gusto mong malaman? Isampal mo muna sa akin yung ano. Sinasabi mo palang mura eh. Eh di mapera ka kung para sa iyo mura. Ako kasi wala akong pera. Kaya para sa akin, mahal. Yun lang yun. Diba? Galit na siya mga kabisnes dahil lang doon sa nag-comment. Tapos inakala pa... sa'yo 16K. Inakala... 16K siguro. Inakala pa niya kang isa sa amin yun mga kabisnes. Parang tanga lang. Ayan pagpapatunay lang yan, Okray, no? Pagpapatunay yan na wala kami sa time na kasi ang mangyayari niyan, malalaman mo yan kung live, kung nag-screen record kami habang nagla-live ka, malalaman mo yan kasi lalabas dito yung comment section mo sa live. Hindi downloaded yan So, ibig sabihin, wala kami sa panahon na nagla-live ka. Hindi kami pumapasok sa live mo. Kasi, ayaw namin makita yung kulubot mong feslak, Lola. Diba? So, 4 kami doon. Di napakaliit lang, sabi mo, 4 kami doon. 16K pala sa'yo ipalalabas ko yung bills, pati bawat isang pagkain namin. Tatapatan mo kami. Ang yabang mo, hindi man ako nakikipag-kompetensya sa'yo, putang ina mo pala Natawa na si Bay. Bumbong mo naman, Okray. Lola nga kasi, papagbigyan mo na, matanda na Doon na nga lang tayo sa mga kabisnes kasi it's very nonsense yung mga sinasabi niya. Kaya, ang nangyari dito mga kabisnes, no, may kumatok sa kanya na pinapababaan yung boses niya kasi sobrang ingay niya. Dahil nga dun sa nagalit na siya na sabi niya, putang ina. Sabi niya. Hindi ako nagsabi nun siya mga kabisnes, narinig niyo yun, no. So, dito tayo sa issues niya mga kabisnes. Siya hinahamon na magpapadrug test, nag-tumbling back and forth ang sagot, guilty or not guilty. Talaga, Madam MP na panood. Ang tanga naman din kasi nung naghamon, yung INC Young Hill, ang tanga nung naghamon. Diba? Dapat ang inuna niyang hamunin dapat nung time na yun, si Clarissa. Inuna niyang hamunin ng kabisnes. Willing naman kami. Ang tanong, mag-a-apply ba kami ng mag-a-apply ba kami ng trabaho para magpa-drug test kami? Kasi,
ang mag-a-apply ng trabaho is yung magpapadrug test. Pero hindi nga eh, medical lang yata hinihingi eh. Diba? Tulad ni Clarissa. Diba? Naging user din siya. Pero, hindi yun na, kasi nga, wala naman kasing drug test pag tawag dito, pag nag-apply ka abroad. Tanga yun. Ayan si Angel, you're so tanga. Kawawa ka naman talaga. No? Tapos ngayon, ang ginagawa nyo is, ginagawa nyo kami ng issues. Pero alam nyo, shout out po sa lahat po ng gumagamit po ng dummy account. Shout out po sa inyo. Very, very shout out po sa inyo. I'm so touched. I'm so touched. Noon, namigay ka ng sakong bigas nung premi mo pa sila. Yeah. 25 kilos. Totoo naman yun, nasa lang nila yun. Tapos binigay sa beneficiary nila. Wow. Oh, ito, sagutin kita dito, Okray. Kung namigay ka ng bigas nun sa ka-business, kung sinarili namin yung bigas na yun, na binigay mo ko, no, kung sinarili namin yun, anong masasabi mo? Sasabihin mo, ano ba namang klaseng charity vlogger to? Yung binigay kong bigas, sinarili nila. Ngayon, magre-reklamo ka na binigay sa beneficiaries. Ano ba talaga? Kung hindi namin binigay, may masasabi ka. Kung binigay namin, may masasabi ka pa rin. O, edi, saan lulugar ang kabisnes sa'yo? Nagbigay ka, so, it means, walang bawian. Nagbigay ka, wag mong pakialaman kung ano yung gagawin nun sa binigay mo kasi nga, binigay mo na yun. Uy, bakit pati ngayon nakikialam ka pa? So, kung sinarili namin yung kinain namin lahat ng bigas na binigay mo, kuno, di anong mangyayari? Sasabihin ng viewer, sasabihin mo, apaka-selfish naman nila, hindi naman sila marunong magbigay. Dapat yung binigay ng sponsor, ibigay na lang sa nangangailangan. Uy, ngayong bibinigay sa nangangailangan, magre-reklamo ka. Asan ba kasi ang utak mo? Lola Okray, paminsan-minsan, use your brain naman. Alam ko naman may konti ka pang utak. Konti. May kunti ka pang utak. Gamay ba? May gamay pa ka nga utok ba? Gamay tapod pa na lang. Sa ayaw kay puro kuha na lang imong gamiton. Sa na ugat na lang nasa imong utok nga imong gigamit. Na, delikado na ba? 'Di ba? Konti, gamitin mo pa yung konting natitirang utak mo kahit papaano. Baka sakali magbaw pa kami sa iyo. Kung gagamitin mo ng kahit papaano yung konting utak na natitira sa iyo. 'Di ba? Mga ka-business ako, hindi naman ako yung klase ng tao na nalalait kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako maganda. Alam ko, wala akong may pagmamalaki sa sarili ko, kundi yung pamilya ko lang na meron ako. Yun lang yung kaya kong ipagmalaki sa ngayon, okay? Yun lang yun. Kaya nga lang mga ka-business, minsan kasi hindi natin maiiwasan na yung taong mga nilalait ko naman, mga ka-business, itong mga taong nilalait ko naman at pinagsasasabihan ng mga ganito, sila naman po kasi ang nauna. Gusto ko lang malasap nila or ma-feel nila baga. Ano nga bang pakiramdam ng taong nilalait? Anong pakiramdam ng taong ipinapamukha sa'yo kung ano talaga yung totoong itsura mo? Walang halong kaplastikan, okay? Walang halong kaplastikan. Pinapamukha ko lang kay Okray kasi, syempre, masyado siyang mataas, masyado siyang high, masyado niyang pinupuri or, ano ba tawag dun, masyado niyang minamahal ang kanyang sarili. Oo, ando na tayo sa love yourself. But, wag naman na over yung pagmamahal mo sa sarili mo na binubuhat mo na yung sarili mong bangko. Diba? Ganun yun eh. Wag naman. Kasi nakakahiya. Honestly, nakakahiya. Ang layo-layo kasi ng pinagsasasabi mo maganda, cute, sa totoong itsura mo in person. Honestly, mga kabisnes, kasi nakita ko siya in person. No talaga. Naka-makeup lang, yes. Ang tao talaga is gumaganda pag may makeup. But without makeup, ang tunay na maganda, walang makeup, Okray. No? Yun ang totoong maganda. Huwag mong itago ang sarili mo sa ano. Kaya ka nga nagiging kulubot eh. Dahil sa kaka-makeup mo. Kaya, at your age, talagang marami ka ng something sa mukha mo. Tingnan mo yung ibang mga artista na natural beauty. Di ba? Ang ganda nila.
Kasi, although ano sila, pero ang ginagamit na nila is konting lipstick or lip tint, then konting eyebrow, blush on. Maganda na sila. Ikaw, kung ano-ano pa pinaglalagay mong kolorete sa mukha mo, maganda ka ba? Ang tanong, kahit anong koloreteng lagay mo sa mukha mo, maganda ka ba? 'Di ba? Yun lang yung question dun eh. So, hindi mo rin ako masisisi kung bakit nasasabi ko yung mga bagay na yan sa'yo. Kasi, una mo rin namang nila ito yung sarili mo eh. 'Di ba? Masyado kang mapagmataas. So, Yari nila ang acting. Oh. Wala, meron palang ganoon na vlogger. Hindi marunong pagbahagi. May pagkatating pala ng vlogger. Sorry. O, sa opinion ko lang po yun. Oo, yung iba sa una namimigay. Pag kumita na, susunuhin na nila. ito sasabihin ko sa iyo, okay. Ilang taon bang nag-charity ang ka-business? Ilang taon ba? 'Di ba? Nag-stop lang si kuya dahil na, syempre, tao lang din, na, yun bang parang naaalibadbaran din sa kakaano na, porket isang araw lang hindi nakapag-charity ang ka-business, ang dami nang sinasabi, ba't hindi kayo nagcha-charity, bakit hindi kayo ganyan-ganon? Sinong tao ba ang hindi maano doon na, parang, nakakapagod naman basahin itong mga ganitong comments? So, ang nangyari, inunan ni kuya na mag-charity at home. Charity begins at home, ika nga, diba? So, yung pagtulong nila sa amin is pagcha-charity na yun dahil hindi naman nila kami kaano-ano, hindi naman nila kami kadugo. 'Di ba? Simple ano lang naman yan, simple mathematics lang yan, mathematics lang yan, Lola Okray, okay? So, yun sa nagsabing sakim, saang banda sakim? Sa dami ba naman ang tinulungan ng ka-business? Yun pa rin ang masasabi nyo, sakim. Ito gusto ko lang ipalala sa iyo, Okray, ha? Yang mga tinutulungan ng ka-business na nakikita sa lansangan, hindi yan automatic nagkakaroon ng sponsor kasi ang pinapalabas nyo, no? Pinapalabas nyo, especially Rick Aningat, ni Clarissa, ito nga si Lola Okray, ang pinapalabas nyo kasi na yung pagtulong ng ka-business is galing sa sponsor. Where's your common sense? Where's your brain? Diba? Yung mga yan, hindi namin, yung mga nakikita or natutulungan ng ka-business, is on the spot yan na nakikita pag naghahanap ng taong matutulungan. So, alangan namang on the spot na tutulungan yung tao, may sponsor na agad. Tanga? Di ba pa? Ang tanga lang. Ganon yun mga ka-business. Paanong magkakaroon ng sponsor agad yung taong... Hindi pa lang na-upload. Oo, wala pa nga na-upload eh. Kakaano pa nga lang, kakakita pa lang nila ng matutulungan. Alangan namang matik-matik mayroon agad sponsor. 'Di ba? At saka nasa sponsor yun kung magugustuhan nila yung taong yun. Hindi hawak ng ka-business ang utak ng sponsors. 'Di ba? Ilang mga tawag dito, beneficiaries or natulungan ng ka-business na walang sponsors dahil ayaw. 'Di ba? Yung bahay ni Bong, yung mga pabahay na yan. Oo, may mga ibang sponsors dyan, pero mostly dyan, pera ni ka-business ang ginagamit dyan, which is yan yung kinikita niya sa pag-charity niya noon. Kaya nga may mga pabahay projects. So ngayon, questionin mo, sa loob ng ilang taon na nag-charity ang ka-business, questionin mo pa yan? Anong pakialam mo? At saka ang tanong, anong pakialam mo? Sino ko ba? Ikaw ba ang nagpapasahod kay ka-business? Ikaw ba may-ari ng YouTube? Ikaw ba may-ari ng YouTube? Ikaw ba nagpapasahod sa amin para pati yung bagay na yan na pagcha-charity pilit mong Sino ba si Okray? Si Lola Okray. Tapos, tanongin mo sa kanya na sa ilang taon mo sa ibang bansa na niya tatayo ka bang pabahay? Yun na nga oo. Since 2018 ka rin naman yata nagba-vlog. Tsaka sabi mo nga, tumutulong ka. Uy, may nakapatayo ka na bang ng bahay? Dito, ka na ba? Diba? Wala ka nga masyaro yung bahay ito sa Pilipinas eh. May kundo daw siya. Sana all may kundo. Kundo, ngupahan. May ka. Shh! Quiet! May buti pa ako, may SM. May SM sa Musliman. Sa Merkadong Guba. Sa Merkadong Guba. Hindi, nakakatawa lang talaga mga ka-business. Yung ganitong klase ng tao. Ilang taon nag-ano si ka-business nag-charity? 4 years. Naano na rin si kuya. So, sabi nga ni kuya, dahil nga sa medyo umano naman talaga, totoo naman din kasi yun mga ka-business. Kita naman namin. Nagkaroon ng problema at
siguro pa matitrace up din natin yan pa kung sino talaga may gawa sa channel ni Ka-Business, no? Hindi lingid sa amin yun mga ka-business dahil kitang-kita namin yung apit na yan pa. Kitang-kita namin sa revenue ni Kuya yun kung paano bumaba. Halos triple ng sinasahod ni Kuya ang pagbaba nung sa revenue niya talaga. Promise mga ka-business. Promise. Totoo yun. Kaya limitado ang pag-charity namin. Kaya nga inalis ni Kuya yung Ka-Business Official bilang charity vlogger kasi nga limitado na lang yung kayang itulong ng Ka-Business Official. Naipaliwanag na yan. 'Di ba? So bakit kailangang ulit-ulitin sa'yo? Kailangang ulit-ulitin mo. Ano ba? Kasi yan subscriber ni Ka-Business. Hindi niya nasubay pa yan. Hindi siya subscriber pero nung pumunta siya doon, solid Ka-Business ako! Walang utak. Panggap. Oo, panggap. Mapagpanggap ka. Episodes 274. Ano ka lang, ginamit mo lang din naman, isa ka rin naman sa gumamit sa Ka-Business para makilala ka, di ba? Aminin mo man o sa hindi, yun yung totoo. Masakit man ang katotohanan, pero yun ang totoo. Ginamit mo lang din ang Ka-Business para maging stepping stone mo kung saan ka ngayon bilang vlogger. Hindi pa man siguro siya sumasahod. Sumasahod na yan, sabi nga hindi ko na lang babanggitin kung sino yun. Laki nga daw ng kinita niya sa pagre-reaction. Paano naglaki yung live viewer niya? Pinakabataas, 40. Siyempre, sponsor pa more. Bagay. Diba? Kamag-anak niya kasi yung sponsor Ganun lang yun, mga ka-business. Simple. Diba? Ang sa akin lang mga ka-business to, alam ko, yung mga totoong nagmamasa ka-business family is, naiintindihan ko yung sitwasyon namin. Kung bakit, limitado lang yung pag-charity ni Kuya. Pero sobrang nagpapasalamat pa rin kami sa inyo mga ka-business dahil todo yung suporta niyo po at pagmamahal sa aming lahat, sa ka-business family. Especially sa aming lahat talaga. Kaya sobrang salamat po sa inyo mga ka-business. Kung sumasagot man po kami ngayon, please po huwag nyo naman po kaming pigilan or saklawan na sagutin sila. Kasi po mga ka-business, hindi po habang buhay na kailangan naming manahimik. Wala kayo sa kinatatayuan at sa sitwasyon namin ngayon. Isang taong mahigit na nagpaparinig si Clarissa, wala kayong narinig sa amin. Alam nyo yan. Nanahimik kami, di ba? Alam nyo yan mga ka-business Pero bakit hindi siya matigil-tigil? So, why not coconut? Nasagutin naman namin. Magbigay naman kami ng side namin at may paliwanag sa ibang viewers. At siguro, para na rin sa mga bobo or mga nauto nila. Pero yun lang mga kabisnes, hindi talaga natin sila mga kabisnes mapiplis kasi syempre nakatanggap ba naman ng Gcash na 10 piso, 20, 30, 40, 50 and up. So wala tayong magagawa doon. Pang bigas-bigas at pang load-load na rin daw nila yun. So yun lang po mga kabisnes. Ka-business, God bless po sa ating lahat. Please support po unang-una Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV. Syempre po ang channel ng mga kagwangs, mga ka-business, please support po. And syempre, Vera and Lito Official. Yun lang po mga ka-business, God bless po sa ating lahat. At abangan nyo pa mga ka-business kasi mas magiging mainit pa ang ating talakayan sa susunod na episode ng Kagwang by Papaya Official, Maldita Edition. Woo! Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan,
ka business. Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors and subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!